Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pong nakaraang pagtalakay ay pinag-aralan natin kung sino or ano yung inilalarawan ng 10 sungay ng halimaw na pula na binabanggit sa Revelations chapter 17. Again, ito po ay inilalarawan ng mga huling gobyernong politikal sa mundo na ibibigay yung kanilang authority doon sa halimaw na pula. Na itong halimaw na pula na ito ang siyang political power naman ng Antikristo. Remember, the Antichrist is not only a religious power. The Antichrist is a combination of religious and political power. Yung babae ang siyang religious side. At yung halimaw na pula na kinauupuan ng babae ang siyang political side. Yun namang 10 sungay ay mga gobyerno dito sa mundo na magkakaisa upang ipaubaya ang kanilang political power sa kamay ng Antikristo. So malinaw po sa ating lahat yan mga kababayan. Ngayon again, this discussion is series. Hindi po ninyo maiintindihan ang dinidiscuss sa isang episode na gaya nito kung hindi pa ninyo napapakinggan yung naunang episode. So I advise na panoorin muna ninyo yung episode 29 at 28 para mas maunawaan ninyo yung sequence ng aklat ng Revelation. Nasa description box po ang mga link mga kababayan. Ang sabi po sa propesiya, Revelations chapter 17 verse 17, sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanilang kaisipan at magkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. So, bago dumating si Kristo, magkakaisa po ang 10 hari para ibigay yung kanilang authority doon sa political power ng Antikristo. Meaning, yung Antikristo, maliban sa kanyang religious power, magkakaroon pa po siya ng ultimate authority sa lahat ng bansa sa mundo. Magkakaroon siya ng ultimate political authority sa buong mundo maliban sa kanyang religious power. So again, yung 10 sungay na yun po ay lumalarawan either sa lahat ng mga gobyerno sa mundo dahil yung salitang 10, yan po ay symbolical na ang ibig sabihin ay completeness. So, 10 hari o 10 sungay meaning complete world government. Or pwede rin naman lumarawan yan sa 10 dibisyon sa mundo. Kasi nga, merong plano na hatiin sa 10 dibisyon o rehiyon ang mundo in the future. Diniscuss na natin yan sa ating nakaraang Revelation episode. Kumbaga, ipinapakita nito na ang Antikristo ay magiging absolute authority ng buong mundo. At dahil siya ay isang religious power, yung mga doktrina at turo ng kanyang relihiyon ang ipapatupad niya as international policy sa mga bansa. Kasi yun siya, religious power talaga siya. So, kapag nangyari ito, hindi lamang hawak ng Antikristo ang spiritual or moral na pamumuhay ng mga tao, kundi control niya rin pati yung sekular na buhay ng mga bansa. So, baka may magtanong sa akin, Brother, yun bang mark of the beast? Yun ba ay microchip? Yun ba ay vaccine? Yun ba ay barcode? Hindi po mga kababayan. Ang mark of the beast ay manggagaling po sa religious side ng Antikristo. Hindi po ito manggagaling sa political or financial side. Ito po'y manggagaling sa religious side ng Antikristo. Ito, pakinggan ninyo ha. Sa Revelations chapter 13 verse 15, ang sabi po ng Biblia ganito, pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. So yung mark of the beast. Kaya't makapagsasalita ang larawan
at ipapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ano sabi? Na kapag salita ang larawan at ipinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sino daw yung ipapapatay ng mark of the beast? Yung ayaw sumamba. Therefore, it has something to do with pagsamba. Tama? Tanong, pag sinabi bang pagsamba or worship, ito po ba ay religious or non-religious action? Sige mga kababayan, yung mga nagsasabi na ang mark of the beast is may kinalaman sa barcode, may kinalaman sa microchip or sa vaccine. Ang tanong ko po sa inyo ganito, yung bang pagsamba, yan ba ay religious or non-religious action? Siyempre, religious action yan, di ba? Kaya nga worship eh. That is connected to religious action. So next question, yun bang barcode, yun bang vaccine, yun bang microchip, mga religious matter ba yan, mga kababayan? Hindi, di ba? Bakit? Kasi yung vaccine, health matter yan. Usaping pangkalusugan yan. Yung barcode naman, it's either business or financial matter yan, di ba? O ba't may nagsasabi na yung vaccine at barcode ang mark of the beast kung hindi naman pala religious yan, di ba? Nakita nyo mga kababayan, yung pagkakamali ng maling interpretasyon. Yung mark of the beast po ay may kinalaman sa pagsamba, sa worship. Ipapapatay ka ng mark of the beast kapag ayaw mong sumamba. Meaning, kapag ayaw mong sumunod doon sa religious worship or sa religious action ng beast, mamamatay ka, ipapapatay ka. Simple as that. Wala akong nakikitang mahirap intindihin dyan, mga kababayan. Question, ano ba yung religious action na yun? Pag sinabi kasing religious actions, nandyan po yung doktrina ng church, di ba? Nandyan yung mga sakramento, yung mga ordinansa ng simbahan. Those are religious actions, mga kababayan. Therefore, ang pagtanggap ng mark of the beast ay nangangahulugan ng pagsunod mo sa mga religious teachings or doctrines ng isang relihiyon. Tama? Pag sinunod mo yung mga religious teachings niya, ibig sabihin nun, sinasamba mo siya and you are implying or implanting the mark of the beast to yourself. Pakinggan ninyo, dito sa Matthew chapter 15 verse 9, yung sabi ng Panginoong Jesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So, ang pagsamba pala ay nangangahulugan ng pagsunod sa aral at turo ni Kristo. Tama? Pag sinasamba mo si Kristo, ibig sabihin, sinusunod mo yung kanyang turo at yung kanyang aral. Pag ang sinusunod mo naman is aral ng tao, ibig sabihin, nonsense ang pagsamba mo kay Kristo. Hindi ka talaga sumasamba sa Kanya. Kasi hindi naman niya aral yung sinusunod mo eh. So, worship means following the teachings or the doctrines. So, kapag tumanggap ka ng mark of the beast, it means na ang sinusunod mong doktrina ay yung religious doctrine ng beast. Simple as that, mga kababayan. So, kapag ibinigay na ng lahat ng mga authority dito sa mundo, yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang gobyerno doon sa Antikristo, ipapatupad ngayon ng Antikristo yung kanyang mga religious dogma as law ng mga bansa. Sasang-ayunan yan lang lahat ng mga gobyerno sa mundo at ipatutupad yan as batas sa mga bansa. That's how the mark of the beast will be implemented. Kapag hindi ka sumunod dyan sa religious dogma ng Antikristo, hindi ka rin papayagang magkaroon ng access sa mga basic necessities. Remember what is digital currency? Diba? Pinag-usapan natin yan before. Pag sinabing digital currency, ang pera mo nasa app na. Wala ng cash. Papautangin ka ng gobyerno para may panggastos ka. Yan yung ating diniscuss sa episode 22 at saka episode 28. Digital na po ang pera ng tao sa future, wala ng cash. Ibibigay ng gobyerno ang lahat ng mga pangangailangan mo. Ang panggastos mo, ibibigay nila. Bahay mo, pagkain mo, ibibigay din yan. Yung pera mo through app na. I-credit na lang dun sa app. Wala nang gagamit ng cash.
Pero ibibigay ng gobyerno lahat ng kailangan mo kung magiging masunurin ka sa batas ng gobyerno. Pag mabait ka at masunurin ka sa batas, mataas ang credit score mo. May pera ka dun sa digital wallet mo or dun sa app. Pero syempre, pag lumalabag ka sa batas, bagsak yung credit score mo. Wala kang tatanggapin sa gobyerno, kulong ka pa. At may chance pa na mahatulang ka ng death sentence. Kasi sabi sa Biblia, ang ayaw sumamba sa hayop, ipapapatay ng mark of the beast. So, mayroong death sentence, ibabalik ang death sentence sa mga panahon na yon. So, kung gusto mong mabuhay ng maayos sa mga panahong yan, kailangan mong tanggapin at sundin ang aral ng relihiyon ng Antikristo. Pero syempre, pag tinanggap mo, hindi ka maliligtas. Nasa iyo nga lahat, pero hindi ka maliligtas, kapatid. Yan po yung ibig sabihin ng Revelations chapter 17 verse 14. Ano yung nakalagay doon? Ang sabi doon, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng makakasama niya na mga tinawag at pili at mga tapat ay nanaig din. Yung Antikristo at yung kanyang mga kampon, makikipagbaka sila sa kordero. Sino yung kordero? Si Kristo. So anong klaseng pakikipagbaka ito? Ito po ay spiritual na pakikipagbaka. Ibig sabihin, puputulin ng mga bansa yung kanilang ugnayan sa Diyos. Makikipagbaka sila laban sa kordero, meaning tatalikuran ng mga bansa sa mundo sa pangunguna ng Antikristo yung mga aral ng Diyos, yung mga aral ni Kristo, at susunod sila sa kanilang sariling kagustuhan, sa kanilang sariling aral. Ito, pakinggan ninyo ha. Dito sa Aklat ng Awit, chapter 2, verse 1 to 3. Bakit ang mga bansa ay nagugulo at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. So, sabi dito sa talata, yun daw mga bansa, lumalaban sa Diyos, lumalaban sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Nag-uusap-usap sila laban sa Panginoon. Ang sabi nila, lagutin natin ang kanilang tali, ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. They will cut the ropes of God. They will cut the ties of God. Puputulin nila yung ugnayan ng Diyos sa kanila. Tanong, ano ba yung panali ng Diyos na gustong putulin ng mga bansa? Na kapag pinutol nila yon, nangangahulugan yon ng pakikipagbaka nila laban sa Diyos. Pakinggan ninyo dito sa Deuteronomio chapter 6 verse 6 to 8. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ano daw yung tali ng Diyos? Na kapag nilagot mo yon, nangangahulugan yon ng pakikipaglaban mo sa Diyos. Yun po yung kanyang mga utos. Yung kanyang mga utos, itatali mo yun sa iyong noo at sa iyong kanang kamay. Napansin ninyo, yung mark of the beast ilalagay sa noo at sa kanang kamay. Ito naman, sabi ng Diyos, yung kanyang utos, ilagay mo naman, itali mo naman sa noo mo at sa iyong kanang kamay. So meaning, the mark of God is the commandment of God. Yung utos mismo ng Diyos, yun ang mark of God. Nakita nyo? Kapag tinalikuran ng mga bansa ang mga utos ng Diyos, that means an open conflict against God, mga kababayan. So, the mark of the beast is kabaligtaran nung mark of God. Nakukuha ninyo yung punto, mga kababayan? So, yung sinasabi sa Revelation, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, ibig sabihin, tatalikuran ng mga bansa sa pamumuno ng Antikristo yung mga utos ng Diyos, yung mga aral ni Kristo. Pero ang sabi sa Biblia, dadaigin sila ni Kristo dadaigin sila ng kordero. At sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nanaig din. Ano sabi?
at ang mga kasama niya ng mga tinawag at yung mga pinili na naig din. Ano naman ibig sabihin nito? Papaanong nanaig yung mga pinili at mga tinawag? Nanaig sila kasi kahit anong hirap ng buhay, kahit anong persecution ang gawin sa kanila. Kasi, di ba nga, pag hindi mo tinanggap yung mark of the beast, ipapapatay ka eh. Hindi ibibigay ng gobyerno sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Wala kang pera, wala kang bahay, wanted ka pa. Pero, ang sabi, sila'y nanaig din, yung mga tinawag at mga pinili, nanaig din. Ibig sabihin, hindi sila nagpasakop dun sa aral ng Antikristo or dun sa mark of the beast. Kahit ikamatay nila, hindi sila nagpasailalim dun sa Antikristo. Yun yung ibig sabihin na sila'y nanaig din. Nakuha nyo? O pakinggan ninyo sa Revelations chapter 12 verse 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Hanggang sa mamatay sila, kahit ikamatay nila, hindi sila nagpasakop dun sa Antikristo o tinanggap man lang yung mark of the beast. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kababayan.